Ayos eh. Ayos din eh. Ibang klase din. Ibang klase. Kaya wala tayong magawa kundi dumalangin na lang po tayo sa ating Panginoon. Stupid. Diba? Ipagpasa Diyos na lang natin. Diba? Ipagpasa Diyos na lang natin yan. Gaya nito, ang ating Diyos, no? Okay? So, eto po pala, ang nangyayari po pala ngayon, eto pala ang Diyos ng mga DDS. Kasi po, ito ang Diyos ni Digong. Thank you, paring Binirod. Kumbaga, ito po pala ang Diyos ng mga Duterte at kinikilala nilang Diyos. Kaya po pala, ganun na lamang po ang pagtatanggol nila kay Duterte. Siyempre, ay kay Kibuloy. Kasi po, ito po ang kinikilalang Diyos ni Digong. Diba? Ito po ang kinikilalang Diyos ni Digong. Dito sila lumuluhod. Diba? So, ang lahi po, ang religion po lang ng mga Duterte ay KOJC. Kahit dinay nila. Kaya pala galit po si Digong sa Diyos. Kasi ang kinikilala ng Diyos ay si Kibuloy. Kasi nga sabi ni Kibuloy naman, sa aral po ni Kibuloy, base si po sa sabi niya, na siya daw po ang anak ng Diyos. Siya na ang pumalit kay Hesukristo. Kasi po, yung totoong Diyos po, nag-retire daw. Yeah. Mga DDS, huwag kayong masaktan. Dahil kailangan nyo rin dilaan talaga betlog ni Kibuloy. Ganun talaga. Kahit ayaw nyo kay Kibuloy, dila betlog pa rin kayo. Sorry talaga, mga DDS. Ganun talaga ang sume. Hindi mo pwedeng i-hate si Kibuloy. Alam ko, hate ng mga DDS to. Kasi nga, winawasak ang mga minor. Hindi pwede si Digong lang. Kasi si Digong, sinasamba si Kibuloy. So, buy one, take one kayo, mga DDS. Diba? Kailangan, pag dila ng betlog ni Digong, lipat sa kabila, dila ng betlog ni Kibuloy. Hoy, hoy, Kibuloy. Naalala mo pa ba nang pinagtinda mo kami ng otap? Stupid. Hoy, hoy, Kibuloy. Naalala mo pa ba nang limos kami sa kalye? Sabi mo, ilako namin ito magdamag. Para ang Diyos sa kalangitan ay kami pagpala. Kaya naman kami bilib sa iyo. Kasi ang manyak-manyak mo, lahat ng menor may shampoo na violet, palmolive at lotion. Bago pumasok yan. Stupid. Hoy, maraming salamat kay Desiree Lorenzo. Nyolo, yung kanta mo, nasa ICC si Digong, 70k views, 6,000 likes at 1,181 comment. Ang ganda daw ng song na ginawa mo, nakakaindak, asar didili sa akin. Thank you, Desiree Lorenzo. Diba?
Yan po ang siniyasam. Paano mo ba nasabi, Nyolo? Ito po, pakita natin. Okay. Ayan po kasi. Sabi, kaya naman pala parang may something sa ngiti ni Kitty na parang horror. Dahil nagbautismo sa kanya ay si Kibuloy at ang hindi tunay na pare. Kitty naman. Ayan po, ibig sabihin niyan, ayan po ibig sabihin po neto, mga DDS, hindi nyo na madidinay. Si Digong po ay KOJC. Diba? Tayo po. Lahat po tayo may anak. Diba? Karamihan sa atin may anak. Siyempre, pag-uusapan nyo yan kung kanino mo ipapabaptize. Siyempre, kung Katoliko ka, sa pare. Siyempre, kung Muslim ka, sa Muslim. Kung born again ka, sa INC, sa pastor. Sa born again, sa ministro. Diba? Pero si Kitty, binautismuhan sa KOJC. Kibuloy. So ang mga Duterte po ay Kingdom of Otap. So kung ang mga Duterte ay Kingdom of Otap, naniniwala ang mga Duterte na Diyos si Kibuloy. So sa mga tuwid, ang mga DDS, ang Diyos nyo, si Kibuloy. Blah! Kawawang mga DDS! Ang Diyos nyo, si Kibuloy! Stupid. Mababang level na Diyos! Ang Diyos nyo, nakakulong! Ang sabi sa Bible na natutunan namin, ang Diyos nasa kalangitan, hindi nasa kulungan. Paano yan mga DD Kahit pasukin niya ng mga KOJC, dala-dali na ang vibrator. Aba, inutusan sila. Hello, dalhin nyo dito ang vibrator ng sanlibutan para makalaya na ako. Kahit dalhin yan. Sama-sama kayo mga DDS. Dala-dala nyo ang vibrator ng sanlibutan. Hindi yan ubra kay Tore. Kaya pala, ang mga DDS iba utak. Anong sabi? Pati mga biktima, pinipake news, halangang kaluluwa. Kasi nga po, hindi nila nagbabasa ng Bible. Diba? Kasi kung talagang Katoliko yan, nirerespeto nila ang buhay. Hindi nila nirespeto yung buhay. Biro mo yung mga namatayan, pinipake news nila. Ibig sabihin, KOJC, ang mga religion neto, sumusuporta kay Duterte. Sabi ni Silvia Aramil, may nagtitinda ng kakanin sa Milan. Medyo may edad na nang titinda yung pala church ng KOJC. Kaya pala mga mangmang na to, ang pangarap nila ay magtinda lang ng otap kahit hindi nag-graduate. Dahil bubuhayin sila ni Pastor Q. Diba? So, ayan po ang totoong reliyon ng mga DDS. Kasi mahal nila si Digong
Di ba? We are Filipino for nothing. I love you, Tatay Digong. So, kung mahal mo si Digong, di ba? Suportado mo si Kibuloy. KOJC ka na. Di ba? KOJC ka na. Oh. Ang saklap. Diyos nyo, nakakulong. Diba? Ano klaseng reliyon yan? Ikaw ang anak ng Diyos. Putik, nakakulong ka? Ano sasabihin mo? Ha? Ano sasabihin mo sa mga reliyon mo? Pagsubok lang to. Ha? Ano sabihin mo? Pagsubok lang to. Pagsubok lang to sa Diyos. Ha? Ang weird. Diba ano? Ang weird, man. Tatalungin mo, Pastor, ba't ba kayo nakulong? Di ba kayo anak ng Diyos? Di ba? Ano lang to? Hintayin natin, himala. Kasi di ba? Ito yun eh. Si Kristo, may nagudas sa kanya. Kaya ako, may nagudas din sa akin. Hayop na yan, oh. Alam mo, mga kay OJC, ewan ko sa inyo. Anak ng weting reliyo mo kung nakakulong yung Diyos nyo. Ano Biblia binasa niyan? Biblia kaya binasa na ito, no? Nakakulong yung Diyos? Alam mo ako, kung nandun ako sa KOJC, sorry talaga ha. Kung nandun ako sa KOJC, pagtatanong na ako eh. Pero mo yung kinikilala naming anak ng Diyos nakakulong? Paano nangyari yun? Oh. Paano nangyari? Alam mo, politika yan. Ang daming ni-rape. Siguro binasa nito yung hinagis na ni Moises na basag na kapitulo eh. Tapos tumatakbo pa ang senador, ang kapal ng muka. Ang sabi niya, tumatakbo siya kasi nga daw po, para magiganti. Nananahimik siya noon. Nananahimik daw siya, nakakahipo siya ng mga minor de edad, nakakastabi niya yung minor de edad, nananahimik siya eh. Nagagawa niya yung gusto niya pag gusto niya ng isang minor. Okay? Tabi. Ngayon, nagsenador daw po siya para makagante. Dahil nananahimik daw siya, ginulo natin. Diba? Tapos nakita ni General Torre yung kwarto nito. Yung kwarto niya, madaming lagusan papunta sa mga kwarto ng minor de edad. So, manyakis. Ang pogi mo. Diba? So, manyakis. Anong sabi niya kay Amanda? Mag-shampoo ka na. Neng, mag-shampoo ka na. At itatabi ka na sa ating mahal na pastor. Okay po. Sinampuan ng Palmolive Violet. Tapos na po ako. Okay?
Mag-lotion ka na ng Bath and Body. Yan. Nag-lotion na po ako. Okay, tumabi ka na sa ating anak ng Diyos. Tapos minamasahe ni Amanda daw, biglang tumayo daw, tumuro, meron daw biglang tumayo, tumuro sa langit. Bigla daw may tumayo, nakatutok daw sa langit. Neng, nakita mo yan, ibig sabihin, ito na ang anak ng Diyos. Ay, tumayo. Bigla daw tumuro. Tapos ano daw yun? Para maging Para maging pastora daw? Ang tindi, no? Kumbaga, hindi ka lang inner circle. Inner circle. Kumbaga kasi pinasok yung inner mo. Baboy, eh. Di ba? Baboy, eh. Para maging inner circle kayo, ang requirements, papasukin ka din inner. Oy, mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na Manyakol, eh. gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? Tapos choosy pa. Meron pang Russian. Ang dami. Gusto iba-ibang brand. Fake news yan. Tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Neng, ready ka na? Papasukin ko na yung kalangitan mo. Duterte, saka lang. Ang puon nilang Bago ka pumasok sa langit, ako muna papasok sa kalangitan mo, Neng. silang diablo, silang masama. Mga kulto ito na walang hiya. Huwag tularan o galing diablo yan. Penano nga ako, di ba may ni-interview tayo dito? Grabe po. Miski may kapansanan na minor de edad, hindi nakalampas sa hayop na yan. DDS May kapansanan na po, ha? May kapansanan na minor de edad, hindi nakalampas sa hayop na kamanya kanyan. Dapat sa'yo mabulok ka dyan kay Buloy, hayop ka. utak luga. DDS tanga-tanga. Paniniwalain mo kami, ikaw ang anak ng Diyos? Sarili mo nga, di umaligtas, iligtas mo pa iba? Ob-ob ka ba? Stupid. Utak luga. DDS tanga-tanga. Iligtas mo muna yung sarili mo. Iligtas mo muna yung sarili mo. Kahit ilang politika ka yan, kung ikaw ang anak ng Diyos, ligtas ka. Sarili mo, di mo maligtas. Magliligtas ka pa ng ibang tao. Tanga ka! Ang lakas niyong magmura, kala niyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya binenta ang... Okay, dumako na po tayo dito sa ating kasama po sa article of impeachment. Ayan po, hindi po tayo nagsasawa dito uli. Sana wag din po kayo magsawa. Pagtiyagaan po natin ito para hindi po nyo makalimutan kung bakit po nasasangkot ngayon si Sara Duterte dito po sa milyong bilyong perang taong bayan. Ito po nakakalungkot to. Ito po nakakalungkot, nakakasulasok talaga. Bukod sa nireact natin nakaraan, na pinakain po ng panis ang mga kabataan, na binigyan po ng expired ang ating mga kabataan, bumili ng maraming pagkain para magkaroon sila ng porsyento
Putek, ito naman po, DepEd's failure to use 2 billion disaster fund puts student at risk. Tignan nyo naman po. Yung disaster, grabe, no? Alam nyo, nakakatayo ng balahibo to. Pag si Sara Duterte usapan, bilyon hayop. Bilyon! Oh, September 15, ito po, the failure of DepEd under Vice President Sara Duterte to utilize 2 billion disaster risk reduction and management funds has put public school student at risk. Napunta raw po sa kapahamakan ng mga estudyante. Conghun and Ortega under 2023 National Budget Congress 2 billion for the disaster o DPRP and 2 billion for QRF, Quick Response Fund. These amounts were addition to the 2 billion unused DRRM funds from prior years at the beginning of 2023. Despite the ability of these funds, despite daw po na pwedeng gamitin, Ortega and Congun said, DepEd failed to ensure that proper facilities and equipment are in place. Diba? Pwede namang gamitin pero wala pong ginawang kasiguraduhan na yung mga kagamitan po at mga equipment or kagamitan nga ay maayos na nailatag sa mga pampublikong paaralan. Ito po masaklap dito, pampublikong paaralan po ito. Ibig sabihin, poorest of the poor po pag nasa pampubliko po tayong paaralan. To mitigate the impact of disaster and reduce risk to the health and lives of student, teachers, and school support staff. Kasi po, meron po tayong tinatawag na pag-aanda sa bagyo, pag-aanda sa disaster, kung saan naglalagay po tayo ng iba't ibang mga, alam mo, may ambulance, first aid, kung may bagyo po ang mga estudyante, kung malakas ang baha ang mga estudyante, may magsasagip, ang mga estudyante may nakaabang na ambulansya, nakaabang na sasakyan, whatever it is. At least, ipapakita mo bilang DepEd Secretary kang walang yaka Sara Duterte. Diba? Ipapakita mo man lang na isa kang DepEd Secretary, ipakita mo man lang na mahal mo yung mga estudyante, pero wala pong ginawa si Sara, sabi ng Kongreso. Oh. And reduce risk to the health and lives of students, teachers, and school support staff. In Mindanao, there are hundreds of learners in public elementary schools who had no choice but to attend classes in school buildings that were ready, weakened, and rendered unsafe. Yung mga tiga Mindanao po na estudyante, wala pong magawa kundi pumasok sa school kahit na hindi po ligtas. 'Di ba? Dahil nga po sa magnitude 6 earthquake, millions in taxpayers' money was already spent on temporary learning spaces. But these were not put to good use. Kumbaga po, milyong-milyon na po ang pera ginamit sa temporary learning spaces. Pero napunta lang po ito at nagamit ng hindi maganda. Eto na naman po tayo, COA. According to COA, in Region 11, under the Schools Division Office of the Island Garden of Samal, classroom and school buildings in Libertad, Gilion, and Cogon Elementary School are still being used despite visible cracks. Pinapagamit pa rin daw po ni Sara ang mga eskwelahan na may mga crack na dahil sa lindol. Kita naman niya yan na imbis na gumawa man lang ng paraan para ayusin, wala pong ginawa si Sara. May crack na po yung mga eskwelahan. Wala siyang pake kung mabagsakan ng mga mahal nating kabataan. Walang ya.
Ayan po sa Samal. Ito naman po. In San Jose National High School, the students continue to use their old buildings despite the danger because the electricity has not yet been transferred. Ito naman po, pinapagamit pa rin yung school kahit yung kuryente po ay hindi maayos. Oh. The students cannot use the newly built TLS because the equipment being used for their classes were not moved. Hindi pa man lang maglipat. Teachers were understandably worried the television, projectors, and other equipment would be lost. Baka mawala. These are basic stuff that should have given anticipated and properly addressed. So wala pong pakialam talaga sa estudyante at ating mga guro. Walang ya. Grabe talaga. Eto na. Auditors warned that poor planning and improper handling of funds to complete the TLS have left the students little option but to use classroom that are already unsafe and may result in additional casualties if another high magnitude earthquake occurs. Biro nyo po nakakaawa naman yung mga estudyante. Biro nyo po, pumapasok sa eskwelahan, nakrak-crack na po ang classroom. So, if ever worst case scenario, magkaroon uli ng earthquake, bagsak na talaga yan. So, dadami po talaga ang mga casualty na estudyante at sa kasamaang palad po, baka mamatay pa. Paano naman yung mga mahal nila sa buhay? Wala po talagang pakialam ang mga Duterte sa buhay ng tao, pansin ko. No? Wala po silang pakialam sa buhay ng tao. Pansin ko lang po. Out of the 2 billion budget of DepEd Central Office, transferred 2 billion to various regional offices and retained a balance of more than 138 million. According to COA, DepEd regional offices in Central Luzon, Eastern Visayas, and Caraga reported unutilized amounts for the DRRM funds. The problem is Central's office was too slow in submitting the guidelines on the authority and approval of the downloaded funds. This creates the impression that no proper monitoring was taken to safeguard the DTTM funds, said Ortega. Ibig sabihin po talaga, sa main office po, busy sila sa confidential fund. Diba? Busy po sila sa confidential fund. Hindi nila iniintindi ang pinaka main goal at main aspect ng DepEd, na which is intindihin po ang mga estudyante, intindihin ng mga guro, sitwasyon ng estudyante, sitwasyon ng mga guro, safety ng estudyante, safety ng mga guro. Yan po ang main goal and aspect ng pagiging DepEd Secretary. Pero si Sara po inintindi lang kumubra ng maraming pera, pare. Ganun po ang pangunahing trabaho ni Sara. Intindihin lang kung paano kukubra ng pera. Pero
ang mga estudyante po, inahayaan ng DepEd Secretary mismo na pumasok sa eskwelahan na na may makrak na konting uga-uga na lang, babagsakan ng ating mga estudyante. Ganun po responsable ang walang yan nating BP. Tapos magpapaawa ngayon na parang siya pa ang biktima. Pero sa tutuusin po, siya po ay puno ng kawalangyaan at puno ng nakawan. Hindi ko, alam nyo po ito po ang malaking question sa akin. Bakit po ang isang Sara Duterte na naturingang babae, naturingang ina sa mga anak niya, walang pakialam talaga sa estudyante? Ganun po siya kahayop. Ang tama si Lito Flores Vlog. Anong gusto mo, Sara? Mabagsakan talaga yung mga estudyante para matawag mong ghost student? Ganun ka kamangmang? Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Diba? Yun po tayo eh. Mahilig lang kayo, puro kayo ghost, ghost, ghost. Ghost building, ghost student, ghost scholarship. Anak ng buteti kayo, ghost name. Pero sa totoong trabaho, wala pong ginawa talaga. Sa totoong trabaho, anong nagawa? Wala! Diba? Anong nagawa? Wala, kaya tatanga-tanga po ang mga estudyante natin, bagsak tayo sa pesa. Pero mo, ang daming pangako. Tapos kung mag-ano ngayon, stop the corruption in our country. Ikaw ang corrupt. Diba? Stop yung masasamang politiko. Ikaw ang uod ng kasamaan. Diba? Ito, nagsalita na naman. Bumisita ulit sa ICC detention facility si Vice President Sara Duterte. Pero sa telepono lang niya nakausap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Galvez. Mon, ilang oras ang phone call? Tapos ngayon, magtitinda ka ng pabango? Apisyonado. Jess, inabot ng mahigit kalahating oras yung naging phone call ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang muling pagbisita dito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi kasi nakaschedule ngayon ang bise para dalawin ng kanyang ama, pero pinagbigyan naman ng ICC na magkausap ang dalawa sa telepono sa wikang Ingles, lalo't recorded ang naging tawag. Sabi ni VP Sara, ito raw ang pinakamahaba nilang phone conversation ng ama. Kasabay nito, aminadong nabahala ang pamilya Duterte dahil hindi pinayagang ipasok sa detention center ang mga gamot ng dating Pangulo mula sa Pilipinas. Gayunman, siniguro naman daw ng ICC na maaalagaan nila si Digong. Sadyang hindi lang daw sila sanay na nagpapainom dito kaagad-agad ng mga gamot. Sinabi rin ng bise, nakatakda na siyang bumalik ng Pilipinas. Huwag ka nang bumalik! Wala ka rin naman silbi! Diba? Huwag ka nang bumalik! Wala ka rin naman silbi. Hintayin mo na lang yung warrant of arrest para kakatok ka na lang. I'm home. Diba? Kami na bahala dito sa impeachment mo. Diyan ka na, katok ka dyan, oh. Hello, I'm home. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Diba? Tapos maisumite ang mga dokumento na kukumpleto sa legal team na dedepensa sa kanyang ama. Nilinaw din nilang KKB. Kita mo kukumpleto sa legal team. Sabi ko sa inyo,
mag-hire po yan ng 2 pa. And pinakamababa dyan, 100 million pesos. So, sa suma total, sabihin mo ng 200 million ang monthly na gagastosin ng mga Duterte. Saan po nila kukunin ang 200 million monthly? Ang yabang pa, kundi ba naman tanga, KKB? KKB? Kanya-kanyang bulsa? O, kanya-kanyang, ano yan? Bogus? Oh, yan yun. May kanya-kanya na silang nabogus na pera ng taong bayan. Yan ang lulustayan nila dyan. 200 million monthly. Saan makakakuha niyan? Pinakamababa ni Duterte yan, 2 years. 2 years po yan. 1 year to 2 years. Oh, yung paglilitis, it takes a year. Oh. Kung matalo siya, aapila pa yan. 200 million ng 200 million yun. Oh. Kanya-kanya raw silang bayad, silang pamilya sa pagpunta rito sa Dahig para samahan ng dating Pangulo. Hindi raw sila tatanggap na anumang donasyon at kung kakailanganin, magbebenta na lang ng mga gamit para may mapaibayad o may pambayad o panggastos. Oh! Paawa effect na naman. Anong bebenta? Anong bebenta? Wag naman kami. Oy! Is too big. Pera namin ang gagamitin mo. Magnanakaw kayong pamilya. Dagdag pa ng bise, hindi na siya umaasang makakakuha ng hustisya sa ginagawang investigasyon ng Senado sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero sana raw, hindi na ito mangyayari pa sa ibang Pilipino. Pinag-aaralan din daw ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ang kanyang ama. Nakatakda raw niyang tulungan ang pangangampanya ng mga ito habang nasa detention center ang dating Pangulo. Sinagot din ni VP Sara ang tugon ng palasyo nang pasalamatan niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa paglalim ng kanyang relasyon sa ama. Narito ang kanyang pahayag. I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan. Para sa bayan. Tanga, ano para sa bayan? Tanga-tanga ka. Hindi na presidente yan para sa bayan. Sino ba yan? Sino ba yan? Para kilalanin pa namin mamamatay tao yan. Tanga. Is too big. Hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Few hours makalipas ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte, dumating naman dito yung nakaschedule talaga ngayong araw na mag-inang sina Hanilet Avancenia at anak na si Veronica Kitty Duterte. At nakipag-usap din sila at nakipag-mingle sa mga Pilipinong nandito pa rin, nag-aabang sa labas ng detention center ng ICC. Nakatakdang pumalit kay VP Sara dito sa pagbabantay at pagsama sa kanyang ama dito sa Dahig, si Congressman Paulo, pero wala sila binigay ng confirmation kung kailan mangyayari yan sa mga darating na araw. Jess. Nagulat live mula sa O yan ha, kita-kita nyo ha, paawa na naman. Ibenta nyo yung bundok ng tatay mo. Kapag Diba? Ibenta mo, huwag nyo kaming lokohin. Ubusin nyo yung confidential pa, yung dinakaw nyo sa Pogo pa, o yung sa droga pa. Wala kayong maloloko dito. Meron pa nga kayo 50,000 hectares. Oh, anak ng wedding, bukod sa pera-pera nyo, may mga ari-arian pa kayo, 50,000 hectares sa Davao. Wow! Meron pa kayo, yung anak ni Pulong. Oh, 160 branches of 7-Eleven. Oh. Gamit ni Kitty. Huwag kami, ubusin nyo lahat yan. Maghihirap kayo kasi mga magnanakaw kayo. Oh.
Tapos yung kinita nyo pa sa pamali. Oh, ang dami nyong kinita, pamali. Dami kita, pamali. Oh. Magkano, pamali. Dami patay, pandemya, pero kayo talaga nakaw pa dahil pamali. Di ba? Ayan na, maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo susunod na live. Sana po napasaya ko kayo. Salamat po. Oras na para magtanghalian. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, Maraming salamat. Abol ko lang dito yung Jocelyn Vlog. Ayan, Bobin Perma, Armin Pipito, Rick Mir, shoutout sa mga umabol, Mr. Culdebera, Evan Singapan, Lopez Clan, shoutout sa mga umabol, Ma'am Chanel Paris, Your Filipina Page, Ma'am Cheche Bureche, ingat kayo dyan, Ma'am Vicky Boy, shoutout Mac Ronald, shoutout po sa mga umabol, Nenita Umali, ayan, kabayan ko, One Squad Forever, ayan, Manolo S, ayan po, yung mga umabol, Anyuri, Oyet Macdado, Ma'am Cristina Lacueta, Mark Andrew Abelda, Romeo, Jason D, Jan Aspa, ayan, salamat po, Mami Rose, thank you po, Vilma Baltasar, Alan Santo Domingo, Arlene Villamor, Fekwa Kulmi, Magdalena Cordova, Pepe, bango-bango mo, Pepe, Yani Ballesterios, Maria Eileen Malbar, Ma'am Eva Punsalan, Miyu, thank you, Jason Rivera, ayan, thank you, Ma'am Flor Igna, ang bango ni Pepe, oh, bango, Pepe. Riz Jan Denise Ilaga, thank you, Riz Jan. Monina De Vera, ayan, thank you po, thank you. Ayan, Ma'am Glenda Janito, ayan, Arnold Balantak. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita,